tinawag po ako na guest speaker. No? Ang totoo po, ako po ang pinakauna dito. So, wala pang, kasi bihira na po ako makita rito pero wala pa po kayong lahat, di pa kayo pinapanganak. Nandito na ako. Joke lang. O sige po, happy anniversary po sa inyo, no? So, 2 dekada na pala. Parang kailan lang. No, 2 dekada na pala ang nagdaan at purihin ang Panginoon kasi nagpapatuloy po tayo. No, kung meron kang isang palatandaan, buhay pa. Nagpapatuloy pa. No? Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Lucas chapter 11. No? Lucas chapter 11. Lucas chapter 11. Okay po, so wala kayong tarpaulin dito. Pinadala sa akin ni Pastora Tina yung yung tarpaulin na yung image ba, no? Tingnan ko na nga. Alam ko na sa Facebook ito Nasaan ba si Tina rito? Ayan, so 23 years ang Dasmariñas. No, makasaysayang mga pangyayari. Alam niyo po ba, bago magkaroon po ng Dasmariñas, merong naunang Dasmariñas? Pero wala pa kayong lahat noon. Nalala ko po, meron pong lote na ibinibigay sa atin para tayuan ng simbahan. Nung unang panahon pa ito, wala pa pong kayo noon. Ang nangyari po, nagpunta kami, nung nakita namin, madamo. Alam niyo sa paligid, nanghiram kami ng pangtabas, kami dalawa ni Simon, no? Kung kilala niyo pa yun. Ngayon, di tabas-tabas kami, ang kate. No, sige, gawin natin to para sa Panginoon. Sige, tabas kami ng tabas ng dalawa. Nung matapos namin tabasin yung lote, nalaman namin, hindi pala yun. Wala kami liliguan. Tiis talaga. Pero, kumaga, kailangan masaya lang. No, kamali. No, pasensya na, tao lang. At least siguradong tao. No, pero in everything, give thanks. Kumbaga, parang ginagawa mo sa Panginoon to, walang sweldo yan Walang bayad-bayad yan, walang tiway na bigay-bigay rin. Gawin mo lahat sa Panginoon. Ang tinitingnan kasi ng Diyos yung kasigasigan mo Yung pag inutusan ka, hindi ka nagme-make face. No, yung kumbaga, sumunod ka nga, puno-puno ka naman ng simangot. Kumbaga, oo nga, ginawa mo nga yung pinagagawa sa'yo, pero may sa loob mo may dabog. Sabi niya, God loves a cheerful. God loves a cheerful, sabi natin, giver. Pero yung pag-give mo, hindi lang naman pera yun Yung pag-give mo, yung effort mo, yung pagsunod mo, yung susunod ka lang. No? Sabi niya, cheerful dapat ang paglilingkod. Kasi, sabi niya ate, sumunod nga, pero tingnan mo naman, nakasimangot. Ayaw ng Panginoon yung ganon. So, always ito, sabi niya, God loves a cheerful giver. Ulitin ko po, hindi ito yung pagbibigay lang, kung hindi yung nilalabas mo. Amen po ba? Yan, meron po yung sabihin natin, pagka sinawag na mag-opening prayer ka nga, usually yung mga taong yun nagiging paniki. Bakit? Pag tinanong, ba't ako? Ba't ako? Bakit ayaw mo? Hindi ba dapat maging malugod ka na magbigay? Ang magiging trabaho mo nga lang, mag-opening prayer no? Alam niyo pa, ang isang rito, tulad to, meron tayong music, so anong tawag rin? Music ministry, no? Merong nagsundo-sundo at maghahatid mamaya, anong tawag doon? Hatid sundo. Tama? No? Meron pa rin isang ministry, yun? Abono ministry. Alam mo na kung ano yan. Parang itong kailangan Ang ministry kasi, kung ano ang kailangan, yun ay bibigay mo. No? At ang sinabi po ng ating Diyos, doon kanya pagpapalain. Tinitingnan niya yung paano kang magbalik.
No? Hindi yung nagbalik ka lang, kundi paano ka nagbalik. Parang ganito, nag-offering ka nga, pero galing naman sa nakaw. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. No? Sabihin natin, ginawa mo nga ang bagay na to, pero wala naman sa loob mo. No? Nasa panglabas mo. Ano mangyari katanggap-tanggap ba sa Diyos yan? Hindi. Sabi nga nila gano'n, tawagan mo si ganito. Yes ma'am, tatawagan ko po. Tapos pagkatapos ng isang araw, tinanong, natawagan mo ba? Tumawag ako ma'am. Ano nangyari? Nakausap mo? Hindi ma'am. Ano nangyari? Busy. Hindi ka sumunod, no? Na parang, kumbaga, parang sumunod ka na lang ng, nakuha niyo po ibig ko sabihin. At yung pag-maintain ng 23 years sa gawain, di mo nga sa katabi mo, matibay ka, men. Matibay ka, men. Kasi nakakasunod ka sabi nga nila yung kapag ka raw, minsan kapag ka may asawa ka, ito yung naririnig ko, hindi ko naman alam. No? Pero naobserbahan ko kasi sa mga may asawa, pag minsan nagkakasawaan na parang, lalo na kapag ka yung misis wala nang ginawa, kunin mo yung basura, itapo mo na yung basura, yung utos ng utos, hindi mo pa nagawa ito, gawin mo na yan. Yung, kumbaga, kaya pala yung mister, pagka nakasakay sa kotse o nakasakay sa motor, ang tagal pumasok sa bahay. No? Tingnan nyo, okay, may pagsasama nga, andun nga rin yung pagmamahal na, huwag ka mag-alala pagka nagkasakit ka, pagagamot kita. No? Magbabantay ako, pero parang, di na tulad ng dati. No? Tapos naalala nyo pa yung kanta nyo, ikaw lamang, yung magpakailanman hanggang katapusan lang ng taon na yun. No, ang Panginoon po, no, na tayo kailangang magpakailanman yung cheerfulness natin sa paglilingkod. No, makaka-encounter ka talaga ng pangit. No, tingnan mo yung katabi mo, maganda yan. No, tingnan nyo, madaling maniwala ang mga Pero yung ma-maintain mo yung cheerfulness na ilang taon, dekada na naglilingkod ka ng may saya. Ayan, alam niyo yung mga nandun sa yung sales lady dun sa SM, tinrain yan, nag-seminar yan na always nakangiti ka pa rin, na very courteous ka, na ma'am, ano po yung ganito, ganyan, ganon. Meron ako isang kakilala, sabi niya, alam mo kuya boy, ang sakit na ng paa ko. Pero hindi ako pwedeng magpakita ng simangot. Na-maintain mo yung paglilingkod ng walang simasimangot. Although minsan may mga customer na nakakapikon at saka makulit, may mga miyembro din naman ganun Pero kailangan ma-maintain mo yung pagiging masayahin mo lang. Amen po ba na hindi ka pwedeng bumigay, hindi ka pwedeng mawala ng control. Nalala ko yung kasama ko, sabi niya gano'n, alam mo kuya boy, sa sobrang sakit ng paa ko, yung hapon na yon, ang ginawa ko doon sa customer, umupo ako doon sa upuan ng sapatos. Di ba? Yung, di ba, pag magsusot ka ng sapatos, may mayroong upuan doon. Tapos sabi niya, ma'am, kayo na lang po magsukat, sa sakit na ng paa ko naawa naman daw yung customer, na sige siya na lang. Ganun, mabuti nga may mga customer na ganun. Mabuti nga may mga miyembrong marunong umunawa sa pastor at worker. Pero hindi lahat. Kaya nga, tayo po mga naglilingkod sa Panginoon, ay dapat ma-maintain natin yung, isipin mo yung every week, dapat ma-maintain mo yung ngiti mo. God loves hindi yung tingnan mo yung katabi mo ganun, sabihin mo ganun, alam mo, simangot ka. Dapat hindi ba? Dapat hindi mo man lang, alam niyo po ba na tingnan niyo yung kamay ko, may muscle yan kaya gumagalaw no? Alam niyo ba yung mukha ng tao, ang daming muscle niya, kaya parang umiti ka, parang ang dami mong muscle na hihilahin. Pero yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin sa paglilingkod natin, na andun yung kasigasigan. Sabi niya, maging masipag kayo sa paglilingkod at andun yung cheerfulness sa paglilingkod. Kaya nga sabi ko po, isipin nyo, 23 years, tapos madadagdagan pa to At sa 23 years na yun, dapat nandun yung faithfulness mo na oo nga, ikaw ang faithful na nag-ayos, naglinis, nag-map, nagwalis, nagpunas. Pero ang hinahanap ng Panginoon dito, alin? Yung
Yung andun yung katapatan, ano pa? Andun yung kasiyahang maglingkod. No, alam mo naman yung bata pag inutusan mo na bibili ka kasi mamaya na. Tapos mamaya, bili ka na ng asin, na. Tapos mamaya, eto na. Tapos binagsak pa yung asin, natapon na. Oo nga, sumunod nga siya. Pero tingnan mo, anong lasa ng pagsunod ng anak mo? Di ba? Anong lasa ng paglilingkod natin? Ano ang lasa ng... Meron po yung mga tao na na yung paglilingkod, yung pag-worship nila, napilitan no? Sabi nga nung isang, hindi ko makalimutan nito, kaya lagi ko nababanggit Sabi ko, kumusta po yung anak niyo? Ayun, parang kabayong magdabog. Bakit? Maingay siya no? Yung asal mo sa Panginoon, yung lasa ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ikaw ba, tapos ito pa, na parang, sabi nung namamalimos, palimos po, tapos kumuha ka na dumukot ka, walang barya. Tapos mamaya kumuha kang wallet, walang mas mababa sa 100. Ngayon, magbibigay ka ng 100 yung grabe ka 100 ng mo. Sabi nga nung dating pastor namin, kumuha na 1,000, sabi niya ganun, balik mo sa akin sukle. Piso lang bibigay ko sa'yo. No? Tumingin yung namamali, sabi niya, wala po akong barya wala akong panukle. Dinadaan niya sa biro. Pero yung kumbaga minsan magbibigay kang gano'n, parang bibiling ko na ba ito? Alam niyo, anong tawag sa gano'n? Yung urong sulong na pipilitan. Yung pagsunod mo na napipilitan na hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Ano sabi niya? If you will be willing and obedient. Sa atin, obedience lang. May mga pagkakataong ganun, magsimba nga lang, pahirapan pa. Pambihira. Paano matutuwa ang Diyos? No? Pahirapan pa. Alin? Pagsisimba pa lang yan, talagang pinilit. No? Ano ba yung grupo ng Bini? Binilog. yung kumbaga parang yung paglilingkod mo napilitan. Bakit? Kasi pagdating simbahan, late na late. Parang tapos nakukuha niyo mga kapatid. Na parang kumbaga parang saan kaya ako upo? Tapos, may umupo na sa upuan ko, uwi na ako, backslide na ako. Ganun ba? Hindi. Ang tinitingnan po ng Panginoon dito, yung cheerfulness at saka alin? Yung willingness na maglingkod sa Panginoon. If you will be willing and obedient, sabi niya, pakikilabangan mo yung paglilingkod mo. Yung apektado ang Diyos doon sa attitude mo. No, ako na naman ako na naman magba-Bible study, ako na naman magpapakanta, buti nga ikaw ang binibigyan ng pagkakataon no? Alam niyo ba yung sana pagka nagsisimba tayo, nandun kagad yung kagalakan na makarating ng mas maaga at makarating ng para bang nakikipag-unahan ka. Yung iba nga nakapila sa simbahan no? Hindi pa nagbubukas yung gate ng simbahan pero nakapila na siya. Bakit gusto niya siya ang mauna? Alam niyo, sa palagay niyo, ako tao, kayo tao, makita mo pa lang yun, matutuwa ka na Amin po ba? Alam niyo, meron po tayong mga miyembro, hindi ko po alam dahil ako nagtatanong. Pero hindi nawawala yung miyembrong ang aga pa lang, yung pastor naliligo pa lang siya nandun na. No? May mga ganun na parang kumbaga parang kagigising mo pa lang, kumbaga ano ba yung tawag yun sa rollers ba yung dito ng babae? Curves. Yan, kumbaga yung mga worker, nakaganon pa, tapos meron pang kulay puti na, tapos meron pang, ba yung prutas na nilalagay dito, yung hindi po pipino, yung luya, yung ganon. Kumbaga, nakaganon pa lang, andyan na yung miyembro, ang aga. Matutuwa ka Kung ikaw natuwa, how much more ang Diyos? No? Sabi niya, if you will be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ano ibig sabihin ng nasa Isaiah 1:8 yan 1:9. Sabi niya ganun, if you will be willing and obedient, ay hindi lang pala katanggap-tanggap yung obedience.
No? Kailangan pati yung willingness na ikaw ang gagawa ng ganito ngayon, gano'n na ako na naman. 10 years ago, ako nga gumawa niyan, bakit ngayon, ako na naman. Andun lang dapat yung sige po. Alam niyo ba nakalagay sa Bible, sabi niya, kapag hiningi sa yung t-shirt mo, pati jacket mo, bigay mo. Kapag hiningi sa iyo na maglakad ka ng 1 kilometro, gawin mong 5 kilometro. Yun ang paglilingkod At ito po, ang piniplease natin dito, kahit hindi tayo nakikita ng ibang tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sabi niya ganon, yung sikretong ginagawa mo, yung lihim na ginagawa mo para sa Panginoon, i-re-rewardan ka niya openly. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya hindi lang yung parang, parang ganito, no? Tingnan mo yung katabi mo, tagal na natin magkasama, hindi ka naman masaya. Oo nga, sabihan sa pagsasama, hindi nga tayo naghiwalay, pero hindi naman tayo masaya. Alam niyo sinasabi na, bukong bibig po ng mga Kristiyano to na hindi yung relihiyon ang magliligtas sa tao. Tama naman. Pero marami pong mga tao sinabihan ng Diyos, di ko kayo kilala. Sabi, Panginoon, naglingkod kami. Tingnan mo, kahit lingkod ka, hindi naman kasi siguradong ligtas ka na Sabi niya gano'n, eto pa, yung paglilingkod, sabi niya, nagpalayas kami sa pangalan mo. Nagpagaling kami sa pangalan mo. Ibig sabihin, may kapangyarihan na itong mga to. No? Andun yung power nila para magpalayas na, hindi naman nag-aaral ito sa university ng mga albularyo Pero meron silang kapangyarihan. Yung demonyo nasunod, pero ang sabi po ng Diyos, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Pwede ka palang maglingkod ng, in the end, sasabihin sa iyo ng Diyos, hindi kita kilala. Ay, nakakatakot yun. Ang hirap nun. Bakit? Kasi yung paglilingkod mo, hindi pumasa. No? Struggle tayo rito. Ito yung isang bagay na ito yung isang bagay na i-work out natin. Kaya nga sabi niya gano'n, work out your salvation. Na isipin mo hindi ka miyembro, kumbaga, lagpas ka na sa pagiging miyembro. No, sasabihin natin si Pastora Desa, sino pa ba? Si Pastor Dondon, o si Pastora Tina. Hindi na ordinaryo yung mga miyembro yan Hindi na ordinaryo yung tao yan, may tungkulin na yan. And yet, maaaring si Kuya Boy ay biglang sabihin ng Diyos, one day, hindi kita kilala. Kakatakot. Bakit? Kasi, hindi ba nagpapagaling si Pastor Boy? Hindi ba nagsisermon si Pastor Boy? Hindi ba nagpapatanggap ng Holy Spirit si Pastor Boy? Hindi ba binibigay niya lahat ng alam niya pwedeng ibigay si Pastor Boy? And yet, biglang sasabihin ng Diyos sa'yo, hindi kita kilala. Kakatakot. Na yung paglilingkod mo ay hindi pala pumasa. Tapos ang sasabihin pa ng Diyos sa'yo, sabi mo sa katabi mo, di na kita ma-reach. Sabi mo sa TV, pakaway-kaway ka lang. Tingnan mo, yung kumbaga parang pakitanong mo yung katabi mo, ganyan pala ugali mo. Hindi pala kita kilala. Nasasabihin ng Diyos sa'yo, hindi kita kilala. Kahit na grabe na ang paglilingkod mo, kahit na grabe ang anointing mo, maaaring bumuhay ka pa ng patay, pero hindi sign yun na ligtas ka na. Sabi niya ganun, nakakatakot yun kasi hindi kita kilala. No? Andiyan pa kayo mga kapatid? Amen po. Ito po yung paalala ng Diyos sa atin na sabi niya gano'n, gawin niyo ang lahat ng pwede niyong gawin para ang inyong kaligtasan ay maging sigurado. Sabi niya gano'n, yung election, ibig sabihin election, yung pagpili sa iyo ng Diyos, no? Maging sigurado kaligtasan mo. Gawin niyo ang lahat ng pwede niyong gawin para ang kaligtasan mo, yung election, yung pinili ka ng Diyos, maging sigurado. Kaya kumbaga, isang bagay ito na katanungan sa atin, kasi ang isa pong nakakatakot, yung pagkatapos mong ibuhos lahat, no? Ano ba yung kantang ibuhos mo? Binuhos mong lahat ang paglilingkod mo, binuhos mo lahat, and yet bandang huli biglang hindi ka pala pumasa. Bakit? Alam niyo, itong isang binabantayan ni Pablo. Sino si Pablo?
Yung apostol, no? Sabi niya gano'n na binabantayan ko ang sarili ko na pagkatapos kong mag-sermon, pagkatapos kong maglingkod, pagkatapos kong mag-ministry. Alam niyo ba si Pablo, scholar? Ang taas ng, yung teacher niya kasi, magaling eh. Under ni Gamaliel yan eh. Magaling yan, teacher na yan. Ibig sabihin, andun po yung indikasyon na mataas ang pinag-aralan yan. Tapos ito pa, si Pablo, mayaman. No? Hindi siya pulubi. Hindi siya mahirap. Hindi siya walang pinag-aralan. Mataas ang pinag-aralan niya dahil sabi niya, napa-under ako sa teacher na to. Ibig sabihin, may pinag-aralan siya. Pero sabi ni Pablo, lahat yan, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Tapos sabi niya, ang binabantayan ko na baka pagkatapos kong mag-sermon, hindi ako pumasa. Meron kasing danger na dahil sa ginagawa ko to, nagsisimba ako, nagbibigay ako, at maganda naman ang trabaho ko, maganda naman ang ganyan, maganda ang ganun. Eh pagkatapos noon, andun yung pandaraya, andun yung bait, ano ba sa Tagalog ang bait? Pain. Nandun yung deception, ano ba sa Tagalog ang deception? Yung kapaligtaran ng Autobots. Ano ba yun? Decepticons, no? Na parang hindi, kumbaga, careful ka. Hindi mo alam, kahit ikaw, pwede mong madaya ang sarili mo na okay ako sa Panginoon. Okay ako sa Diyos. And yet, nandiyan pa kayo mga kapatid. Amen po. No? Ito po yung nagpagpapaalala lang sa ating lahat. No, kasi hindi pa nga tayo nagsisimula eh. No? Matatapos to mga 15 minutes and 3 hours. Joke lang. No? Kakain tayo. Hindi kami nag-almusal eh. Kaya may nangangalapit sa akin ngayon eh. May gumaganong-ganon no. Parang gusto ko na mainit eh. May dala akong kape. Nangyari na natapon. So, nagising tuloy yung sahig. Dahil doon sa kape. Mamaya, iinumin ko pa yan. Okay po, nandiyan pa kayo mga kapatid. Sayang naman. Biruin mo, mismong si Apostol Pablo nagsabi na alam niyo ba, si Pablo po ay binugbog yan. Ginulpi yan eh. At namatay. Yes, si Apostol Pablo po ay binugbog at namatay. Ang nangyari sa kanya, nakarating siya sa ikatlong langit. Pagdating doon, pinabalik. Kasi hindi pa tapos ang trabaho niya, no? Tingnan niyo yung hirap na yan, ina-ambush yan eh. Yung kumbaga, yung pinaghihila-hilahan siya, mapuputol na nga daw siya eh. Mahahati na siya. Talagang yung physical na sakit. Tapos pagdating sa dagat eh, hindi ko naman masasabing minalas, pero ilang beses nilubugan ng barko eh. No? Bigyan mo sa katabi, parang may balat. Kasi alam niyo, hiniling niya sa Diyos na ganito, every time na mapupunta sa isang lugar, nagkakarayot. Nagiging issue siya. Tingnan niyo po yung sakripisyo niya. Sabi niya gano'n, binabantayan ko ang sarili ko na baka pagkatapos kong mag-ministry, pagkatapos kong mag-sermon, pagkatapos kong ibigay ang lahat, pagkatapos kong iwanan ang lahat, yung pinag-aralan ko, yung yaman ko, hindi ako pumasa. Kasi sabi ko po kasi nakalagay sa Bible, merong pandaraya, merong trick, merong deception na pag nakikita mong may miyembro naman, may pera naman, ano pa? May pandaraya na parang, sabi sa akin ng mga kakilala kong pastor, nasa 150 na pala ang simbahan niyo. Sabi kong gano'n, sabi niya gano'n, marami ka ng reward, ginaganon-ganon pa ako marami ka ng reward. Na parang pwedeng dumating doon sa kontento ka na eh. Ay, salamat, ligtas na ako. Pero si Pablo sabi niya, ingat ka. Ingat ka. Na baka pagkatapos mong magtayo ng 1,000 simbahan, hindi ka pumasa. Kasi, ikaw ba, kaya mo nang bumuhay na patay? Pag-practice mo ipis. Kung mabubuhay mo. Nalala ko isang pastor natin nagpa-practice yan magpa-slain.
Sabi ko, ano ginagawa mo? Nililihan yung bangko. Baka, pinagpa-practice daw niya mas yung bangko. Sabi ko, tagalan mo pa. Yung tingnan mo si Pablo, bumuhay na nga ng patay ito. Bakit nalaglag yung tao sa tagal ng sermon niya Nakakamatay yung sermon ni Pablo. Bakit sa sobrang tagal na lalaglag? Inantok Pero tingnan nyo may anointing na to. And yet, sabi nila, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng may sakit sa pangalan mo. Pero sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Nakakatakot. No? Bakit ko binabanggit ito? Unang-una, nakalagay sa Bible No? Na merong warning sa atin na sabi niya ganun na bantay ko rin. Ginagawa ko sa sarili ko to na hindi ako papasa rito. Papasa ako dito. Hindi ako papasa rito. Papasa ako rito. Na baka yung paglilingkod mo. Sa kabila ng lahat, sabi ni Pablo, ito pa, sabi niya, alam niyo ba yung yung ginaganon mo yung katawan mo? Tapos naglalakad ka? Penitensya. No? Tapos pagdating doon sa dulo, iaangat ka ngayon. No? Bago ka iangat, hihiga ka muna doon sa patpat, yung ganun. Lalagay mo yung sarili mo, ganun. Tapos papako yan. Tapos nakaganon ka. No? Tapos pagbaba, saan ka pupunta? Diretso hospital. Nagpapako ka pa. No? Gusto ko maging Kristo. Sa sabungan marami. Nakaganon pa yan, Logis! Nag-suffer ka. And yet, si Pablo sabi niya ganun, binabantayan ko yung sarili ko. Hello? Alam niyo po ba na meron pong isang pastor? My goodness! No? May kwento ko po sa inyo. Ito yung isang magandang example. May isang pastor, meron siyang asawa doon sa simbahan, no? Pagkatapos, naghiwalay sila nung asawa niya, pastor siya, yung isang miyembro niya na type niya, binahay niya. At kumbaga, hindi siya umalis sa pagkapastor. Na adultery ang tawag dito na may asawa ka, tapos yung type mo na miyembro mo, naging kayo, at the same time, nagpapastor ka. Alam niyo ba, nung may isa pong babae na dumating na laki-laki ng goiter niya, sabi niya gano'n sabi niya, sino gusto magpa-pray? Lumapit yung babae, nag-pray nung pastor, lumubog yung goiter nawala Bakit? Kasi ang anointing, yung faith, yung prayer, yung pagkilos ng Diyos, hindi naman nakabase doon sa pastor lang Saan nakabase yan? Namatay. Nag-backslide. Asa na tayo? Dito pa rin sa FCI. Sa anniversary pa rin tayo, no? Yeah, may delay yung sige, habang sinacharge ni pinapalitan ni ano yung sinasabi ko? Nakita ko lang si John, nakalimutan ko ng lahat. Gumaling. Bakit gumaling? No, pinuntahan siya ng mga elder, sabing gano'n, alisin ka namin. Bakit kasi? Nakangalo niya ka, nasa adultery ka Ngayon, ang sabi niya gano'n, hindi mo ako maalis dahil ang Diyos lang makakapagpaalis sa akin. Alam mo ba, kaninang umaga, nagpagaling pa ako ng may goiter, lumubog, palakpakan ng mga tao, napuri ang Diyos. Bakit nga ba? Bakit gumaling? Kasi po, ang faith ay hindi na nakadepende sa kanya, nakabase puro sa tumatanggap. Tingnan nyo, kaya sabi ng Biblia, nagpagaling kami. Nasa adultery ka. Tatanggapin ka ba ng Diyos pag gano'n? Hindi. Pero nasa adultery ka. No, may asawa ka. Tapos yung miyembro mo, ginawa mong asawa. Tapos nagpapatuloy ka maglingkod. Maaring hindi bumaba ang Diyos para pagalitan ka. Pero nasa salita niya At saka kahit unbeliever, alam nila na mali yun. Pero yun na nga may deception. Merong pandaraya, merong trick, merong
tulungan niyo nga ako rito. Meron yung pwede kang madaya na akala mo okay ka. Pero sa harapan pala ng Diyos, ayan ang sinasabi ni Pablo na, binabantayan ko yung sarili ko. Na baka pagkatapos kong gawin lahat ito, ako pala ay hindi pumasa. At bandang huli, sa halip na ang marinig natin, ang marinig ni Pablo, ang marinig ko, ay yung welcome, thou good and faithful. Servant. Masabi sa akin lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. No, hindi pa tayo friends sa Facebook. Yun yung sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Bakit ganyan ka na? Hindi na kita kilala. Nakukuha niyo mga kapatid. Yun ang isang nakakatakot na, sabi niya, depart from me. Alam niyo ibig sabihin ng depart? Departure. Ibig sabihin na lumayo ka. No? Okay. So, ang isa pa rito, yung meaning po nung depart from me, I never knew you. No? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo ganun, akala ko kakilala kita. Akala ko kilala kita. Yung pala, I never. Tingnan niyo po, ang ibig sabihin na I never knew you ay, eto mas matindi. Simba-simba ka lang eh. Praise. Sabi niya, simba-simba ka lang. Hindi tayo close. Hindi tayo naging malapit. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pa-aten-aten ka lang. Pasimba-simba ka lang. Pabigay-bigay ka lang. Pero hindi tayo naging magkakilala. Worker ka. Worker ka. Alam niyo po ba, may mga worker po na ikaw, worker ka. May mga worker po na sabi ko, kung wala kayong pera, pamirienda, humingi kayo sa akin. Yan. Alam niyo po ba, yung hindi ko mga ka-close na worker, marami yan eh. Hindi yan humihingi. Hindi. Pero yung mga ka-close ko, magsasabi yan, Pastor, masarap po yung pizza. Ngayon, siyempre, alam ko na ibig sabihin nun. Ang sasabihin ko sa kanila ganun, magkano ba? No? Sabi niya, 98 lang. 98 pesos. Sabi ko na buy one take one na po. Pero anong tinutukoy ko po rito, no? Minsan may nahingi pa nga sa akin ng ice cream eh. No? Na last Christmas, I gave you my last Christmas, may nahingi sa akin ng ice cream. Sabi ko, lamig-lamig na nga, gusto mo bang mag-ice cream? Tapos, alam ko na yung sasabihin niya eh. Bakit pag summer nagkakape kayo? No. Alam ko na yung sasabihin niya eh, na naunahan lang niya ako eh. Pero, wala pong worker na hindi ko ka-close ang nagsasabi niyan. Yung ka-close ko lang ang nagsasabi noon. Na ang lakas-lakas ng loob nila. Minsan pa nga sasabihin sa akin eh, na Pastor, magkano po kaya yung load? Sabi ko, walang load to. Sigurado ko, walang load yan. O sabi ko gano'n, mag-load ka ng 30. No? Ay, nakukuha niyo mga kapatid. Andun yung ano eh. Subukan mo na sabihin natin ganito, no? Yung isang tao rin hindi ko kakilala, makita-kita ko yung kamay niya nasa bulsa ko. Hulaan niyo, anong mangyayari? Anong ginagawa mo riyan? No? Pero kung kakilala ko to, no, nagkakaintindihan kami. Yan ang sinasabi ng Diyos na hindi ko kayo kakilala. Pasimba-simba lang kayo. Pero hindi tayo naging close. Kaya nasa Bible yan. Alam niyo ba na tulad nito, si Desa, nakikita ko, tsaka itong si Don, mag-asawa. No? Wala po akong alam na mag-asawa na hindi nagkakaroon ng pagtatalo. Ikaw nga, kalaban mo yung sarili mo, nag-asawa ka pa. Di siyempre. No? Ngayon, meron yan eh, hindi pwedeng wala eh. Tulad si Virgie, no? Na, ang problema, wala pang asawa eh. Hanapan nga natin.
Pero kung pag nag-asawa yan, magtatalo yan eh. Talagang ganun. Meron at merong ganyan. Pero sino kaya yung magiging sumbungan ni Virgie? No? Eh, hindi yan magsusumbong doon sa pulis sa baba. No, na, alam mo, sinuntok ako ng mister ko. Hindi na magsusumbong na gano'n. Magsusumbong yan sa ka-close niya. At ilang beses tayong umiyak sa Diyos. Hello? Magsasabi ka, doon sa ka-close mo lang. Amen po. Alam niyo, ito po nilikha niya ang tao para, paano ko ba magandang sabihin ito? Nilikha niya ang tao para mahalin. Para mahalin. Ang purpose niya kung ba't niya nilikha ang tao, ang isa, ay para mahalin. For God so loved the world. Ngayon, nasa sa tao na yan kung maglalabak siya. No? Kung magmamahal siya, pabalik. Pero naghahanap ang Diyos ng pamilya, naghahanap ang Diyos ng titirahan niya. No, yung tabernacle tayo gusto niya tumira. Naghahanap siya ng isa, hindi niya gusto ang robot. Ang gusto niya yung magmamahal sa kanya, pabalik. At sabi niya gano'n, ito po yung original na meaning nung hindi kita kilala eh. Ang meaning nun, hindi tayo close. Hindi tayo naging close. Hindi kita kilala. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung parang ganito. Doon sa paglilingkod mo, ulitin ko ba, balik na lang ako rito. Meron kasing, sabi ko nga, deception na nakatingin ka riyan and yet hindi ka na pala okay sa kanya. May mali na. Nakukuha niyo mga kapatid. Katulad nga nung balikan ko yung kanina. Sabi niya ganun, nagpagaling ako kanina ng may goiter. Lumubog. Palakpakan ng mga tao. Nagpuri sila sa Diyos. And yet, alam nyo, alam ko, alam mo, alam ng mundo, alam ng mga believers, alam dahil nasa Bible, yung taong yun, hindi masisave. Hindi masisave. Bakit? Kasi nasa pagsuway. Yung effort natin, yung quality ng paglilingkod natin ay hindi pumasa. Nakalagay sa Bible yan. No? Nakalagay yan dito sa 7 simbahan. Ilang may daliri ko. Yung 7 churches, ang sabi niya ron, bantayan mo. No, pinost ko yan eh. Bantayan mo yung nasasakupan mo dahil hindi pa sila pwedeng iharap sa Diyos. Hindi pa pasado sa quality. Sabi niya, strengthen what remains. Palakasin mo pa yung natitira, naghihingalo na eh. Dahil yung ginawa mo, yung trabaho mo, basahin niyo po. No, nasa Facebook ng Rema Philippines yan, kapopost ko lang. Sabi niya, yung effort mo, yung pinaghirapan mo, ay hindi pa pasado sa harapan ng aking Diyos. Kaya nga, naalala ko po noon, meron pong isang prophecy, nandun po ako sa isang mega church. Milyon po, kung totoo siya ang miyembro nila. Born again to. Milyon. At bigla po may nag-prophesy, ang sabi niya, milyon po, literal. Sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, marami sila sa mga bansa-bansa na. Pero may nag-prophesy, sabi niya gano'n, ang maliligtas dito, kaunti lang. Bakit? Kasi lip service ang tawag doon. Magaling mag-praise the Lord, and yet, sa loob, corrupted na. May nabubulok na. Kaya nga, nagja-judge ka ba, Kuya Boy? Hindi. Binabantayan ko yung sarili ko. Sinecheck ko yung sarili ko na nako, baka ako, hindi po mali ba yun? Si Pablo nga, ginagawa niya. Sinecheck niya from time to time. Sabi niya, tinitingnan ko yung sarili ko na baka pagkatapos kong mag-anniversary, pagkatapos kong maglingkod, iniwan ko yung pag-aaral ko, iniwan ko yung yaman ko, iniwan ko yung pamilya ko, iniwan ko na lahat at handa akong mamatay para kay Kristo na baka pagkatapos ng lahat na yun, hindi ako pumasa. Amen.
Usually po itong September 29 ay last na anniversary bago mag-Sembray Camp. No? Sa loob po ng ilang taon ang mini-major kong ituro ay yung kailangan ng tao. Bakit? Ang mga miyembro po natin ay hindi po mga katulad ng dinaanan naming Bilyar City. Ang lawak pala. No? Niisip kong gano'n, habang nag-uusap sila, mga kasama ko, entok na entok ko kanina, pero yung Bilyar City, sabi kong gano'n kalsada pa lang ang lawak na Tapos 3 lane. No? Pwede ba natin claimin yung kabilang atin na lang yung gano'n? Hindi kaya bigay ni Bilyar sa atin yun? Ang daming mga puno ang nakikinabang yung mga insekto lang at mga ibon. No? Hindi pa parang pwedeng claimin. Naisip ko yung isang tipak na ganyan bahay mo na Pero dito, bakante lang Wow, Bilyar City. Ang daming ang lupain yan sa may pinsan po ako na sinusweldohan daw siya ng 1,000 a day para ayusin lang yung mga lupa na yun sa Pangasinan. Bakit? Ang lawak ng property niyan Balik po ako rito. Ang kailangan po natin ito Kailan ka na born again? Noon. Ngayon, kailan ka mamatay? Tagal pa. Magtatayo po tayo ng simbahan. Amen po. Ngayon, sa gitna ng na-born again ka at kukunin ka na ni Lord o aabutan mo ang rapture, kailangan mo bumili ng alin? Pagkain. Sabi mo sa katabi mo, oo nga, lagi ka na nakikikain. Kailangan mo bumili. Kailangan bumili ng damit. Ano pa? Kailangan bumili ng microphone. Kailangan bumili ng cellphone. Ano pa? Tapos iba pa, marami pa nagpapabili sa'yo. No? Kailangan bumili. Ngayon, kung hindi mo alam, humingi sa Diyos ng pambili, kakapit ka sa patalim. Tapos ang isa pa rito, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa Pag-asa na Kasi yung kagalingan, hindi mo naman basta-basta mabibili. Okay, kung may pera ka, pwede kang magpa-derma. Ano pa? Yung pinipisa yung tagyawat, yung may bilog na gano'n, ginaganon. Yung tinitiris, yung facial. O, sige, ano pa? Pwede kang magpamassage, ano pa? Magpa-foot powder. Foot spa. So, hindi naman libre yan babayaran mo yan. No? Kung hindi ka marunong humingi sa iyong amang nasa langit, para paano ba? Para mamasayang pa mo, mananadyak ka na lang. Kailangan mo pa rin. Kasi kung di natin pag-aaralan ito, ano mangyayari sa atin? Mapipilitan tayong kumapit sa patalim or alam nyo, kaya ako na-born again. Kaya ako na-born again. Kasi, hindi dahilan sa, ayokong ma-born again. Yun po yung totoo nun. Ayokong ma-born again. Bakit? Kasi nakikita ko mga born again, kawawa. Pag sinampal ka sa, dito, ano gagawin mo? Ibibigay mo pa yung kabila para tadyakan. Parang kawawa ka Kaya ayoko pa. Saka na lang. Alam ko dapat ako ma-born again. Pero saka na lang. Ayoko yun. Kaya nga, ito po Bakit kasi, ang tinuturo po sa amin noon, kapag na-born again ka, magiging kawawa ka pa sa daga. Di ba? May sinasabi tayo, magiging mahirap ka pa sa daga. Yung daga sa amin, mayaman. Bakit? Yung fried chicken ko. Nilagay ko lang doon sa kwarto ko, ganyan yung maya-maya, kita ko nagkalat na, ba't tinatapon lang yung mga... Kasi kung hindi mo matututunan, humingi ng pambili sa kanya, or, eto pa, okay, kaya mo nga magpagamot, ganito, pero paano kung may 3rd stage cancer ka na? Paano kung may 4th stage cancer ka na? Tulad nito, meron nagpapapray, sabi niya gano'n, na-discover niya, 4th stage cancer na. Sabi ko, ngayon mo lang na-discover hindi naman pupunta sa 4th yan kung hindi sa 1st pa lang, 2nd, 3rd. Ano pang pera dyan? Magpapakimo? Wala na, hindi na ako ganun kabilibor yan na palala na ng palala. Ngayon, ang Biblia po ay nagbibigay ng pag-asa na pwede tayong gumaling.
Kasi kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, tulad nung may goiter, no? Kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, di mo naman kailangan magpa-doktor o magpa-opera Kasi nung unang panahon, wala naman nag-o-opera. Gumagaling sila. Hindi mo naman mabibili yung kagalingan. No? Mabibili mo yung pang-food spa, yung serbisyo nila. Pero hindi mo mabibili yung kagalingan. Pero, may nakalagay din sa Bible. Nasabi niya gano'n, "Depart from me, I never knew you." Okay. Tingnan nga natin yung mga ugali natin, hindi natin kilala. No? Sabi mo nga sa katabi mo, tingnan mo nga ako. Sabi mo sa katabi mo, pogi. Sige, pogi. Pogi, maganda, sinanay. No? Sabi mo sa katabi mo, hello, ganda. Hello, ganda. Sige, sabi mo pa, ganda naman this girl. Ano ba yung mga ugali na hindi mo kilala? Ito po pag meron ka hindi nagustuhan, ano nagre-react sa loob? Mapapatay ko to Oh. Ano yung ugali na hindi mo kilala? Na yung kapag ka napikong ka, no? Kapag ka nainis ka, kapag ka nagalit ka, ano yung bumubulwak? Kapag ka pinisil mo yung Colgate, ano lumalabas? Close up? Colgate pa rin. Colgate pa rin. No? Mahirap kasing mag-McDo sa Jollibee. Ano yung nasa loob mo? Na kapag nagalit ka, doon yung High blood po. dapat lagyan ng dapat laging may losartan yan ang bilis mo namang magalit. Naku, pag-isipang pagka may sinabing ganito, ganyan, andun kagad, itsura lang, nakataas pa yung kilay, itsura lang. Bakit ganyan yung kali mo? No, ang Diyos ay slow to anger. Oh, slow. Dapat ngayong Kristiyano ka na, mabagal ka ng magalit. Hindi naman masamang magalit. Huwag ka lang magkakasala. At yung galit mo, may time limit. Amen. Hanggang lubugan lang ng araw. Actually, ang sabi niya, hindi pwedeng abutin. Kaya kumbaga, may time pa ako para magalit. Hindi pa nakalagay. Huwag kang pumayag na ano. Bakit kasi? Pag lumagpas na yan, ang paglubog ng araw, kontrolado ka na ng demonyo. Alam niyo kung ano sabi ng Biblia? Hawak na ng diablo yung paa mo. Ano ibig sabihin ng hawak ng diablo yung paa mo? Wala ka nang mararating. Titigil ang pagiging Kristiyano mo. Bakit kasi? Lalo na yung munggo na yan. Munggo, ano ba sa Tagalog, English ang munggo? Mango? Ano nga bang Tagalog? Ano bang English sa munggo? Beans. Yan ay napaka hindi maarte niyan. Ilagay mo nga lang sa tubig yan, basahin mo, tutubo Ang lagay mo sa tenga mo, tutubo, lalabas yung... Hindi maarte yan. Ang bilis-bilis niyang mabasa lang siya. Na natubo agad. No? Na-imagine ko, baka mamaya may maglagay sa inyo. No? Alam niyo ba kung ano yung mas mabilis tumubo yan? Galit. Pag tinanim mo yan sa isip mo, bumababa ka agad mamaya, lumalabas sa tenga mo yung galit. Alam niyo kung saan lumalabas talaga ang galit? Sa bibig. Tapos kinikim-kim na niya yan. Tapos ito pa, ang hirap tanggalin niya. Kaya ito po ano ba yung mga ugali natin hindi kilala? Gusto ko po kasing makinabang tayo sa pagiging Kristiyano natin. Kumbaga, mag-start tayo, examine yourself, na check mo yung sarili mo, bakit dito tinutulong mo, Pastor Boy? Mayroon pa naman tayo mamayang hapon Hindi ko pa nga nababasa to Sabi ko, hindi ba tayo nagsisimula? Nag-e-exhort pa lang ako. No? May something dito sa galit. Ang bilis-bilis
sabihin mo nga sa katabi mo, gano'n, ang bilis mo magalit. No? Ulitin mo, magagalit yan. Ulitin mo. Bakit gano'n? No? Ngayon, ito po, no? Pastor ko yung ginagalit. Matawa pa. Para bang, galit ka lang. Yung itsura mo. Sige, sabihin natin ganito. Itong dalawang nakakulay green na to. No, si Chengay, taba mo ngayon. At saka si Arnold. Alam niyo na ugali na isa't isa. Alam niyo na kung ano nakakagalit sa yung ang bilis magalit niyo sa ganyan. Halimbawa, walang kape. No. Minsan yung kumbaga kape lang nakakagalit ang kape. Na dahilan lang sa ganito yung tsinelas ang nakakalat riyan na parang kumbaga bakit may mga ugali pa rin kumbaga hindi pa nabuhay na gini. Na pagka nag-praise and worship yan, parang nag-exercise. Hallelujah. Pero pagdating sa ganon, may sungay pa eh. Madali pa rin magalit, ang dali mong ma-open, ang dali mong ganito. Alam niyo ba, tapos kapaglabas ka na, nagtatangs ka na. Alam niyo ba, sabi ng Biblia, yung taong matured, yung dila niya, kontrolado na yan. Yes, amen. Kimkimin mo yan. Tapos pagdating sa loob, tirisin mo na parang garapata. Hindi pwedeng mag-stay sa akin to. Hindi pwede. Nire-release ko to. Ayaw ko to sa loob ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Yun, kumbaga, examine mo yung sarili mo na nakakagalit, ganito, ganyan, ay, hallelujah. Alam niyo ba, lagpas sandaan ng worker natin at pastor eh. Alam niyo, may mga ugali yan, may mga lumulusot riyan na grrr. No? Grrr. May anak ka na, grrr. Yung asawa mo, grrr, grrr, grrr. Na talagang, na parang, yeah. Nagtubos siya. Pero alam niyo po, kahit na sino kumarap sa'yo, kahit anong paligid mo, ang gusto ng Diyos, kontrolado mo yung sarili mo. The fruit of the Spirit is self-control. Isa lang yan, isa lang yan. Marami pa. Isa ay ang self-control na yung bigay na bigay, binabawal tayo ng Diyos sa ganyan eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya ito po, maging mapagbantay tayo kasi ito po eh. Naalala ko po yung isang benihin nung unang panahon, si John Coe, ang pangalan niya. John Coe. Nakita niyo na ba si Joe? Si Joe. Hindi, ayun, si Joe. No? Madali naman makita yan, kayo naman. No? Basta, hindi ko alam, nung nakita ko si Joe, na nakakita ko ng malaking tao. Pero ang nakita naman ni Tina, love ko to. Nag-anniversary kami sa Agoncillo. No? Di pinunta ko, papaalam na eh. Maya-maya si Joe naghubad. Magpapalit eh. Papalit ng damit. Sabi ko, Joe! Tapos sabi ni Tina, sabi niya, love ya. Love ya. Oh. Ngayon, meron pong isang evangelist na benihin ito. Ang galing magpagaling. No, ang pangalan po niya, John Coe. Hindi po ako nagkakamali, mga 4 ni Joe. Ang laki ng tiyan. Si Joe, hindi naman ganun kalaki ang tiyan. No? Kagabi, naisip ko na kasi usually, pagka mga ganitong mga linggo, hindi na ako makain eh. No? Minsan kasi, parang kapag hindi ka naman kumain, ma-open yun ng naganda. Kaya, ngayon, kagabi, may nagbigay po sa akin lang nagsambyupsal kami kagabi. No, di sige, kain. Ganyan, tapos nagkahiyaan kami sa 5 piraso ng karne. Di, wala na, parang pakagalo ka na lang. Sige, sa inyo na. Ayan, kami, 3 lang naman kami, tsaka yung isang aso ko. Ayun, humihindi yun. Maya, di sige, okay. Di, busog much. Tapos, eto pa. May nagbigay sa akin lansones, sabi ko masisira na to, linggo bukas. Kaya ano gagawin ko? No?
Ayaw ng Diyos na masayang yan eh. Kaya ano nangyari? No, kinain ko. Hindi ko naman naubos kasi ando pa yung balat. Pabalatan pala. Tapos ito, may problema po ako, baka pwede niyo ako pag-pray kasi addict ako. Alam niyo kung saan ako na-addict? Sa snacko. Alam niyo yun? Yung chichiri, ay naku. Eh, ang taas ng asin noon. No, ang taas ng asin noon. Eh, sa isang araw, nakakatatlo-apat ako. No? Bawal sa akin ang asukal, pero yung asin hindi. Na hindi po, nakakatatlo-apat ako sa isang kainan. Kaya kaninang madaling araw, baka kainin ng daga. Eh, di sige. Inunahan ko na yung daga. Ayan, hello. Hello. Ito po, no? Wala tuloy ako. So, hindi, bago tayo mag-snack ko. Ha? Before mag-sambyup. Bago tayo mag-sansones. Ha? Si Janko. O yun. Testing ko lang kayo. Itong si Janko, sipin mo laki-laki. Alam niyo po, benihin niya, ang galing niya magpagaling. Talagang Holy Spirit, kumikilos sa kanya. Pero alam niyo, sabi ng, si Kenneth Hagin, kinausap ng Diyos. Sabi niya gano'n, sabihin mo kay Janko, kung hindi niya babaguhin ang tatlong ito, mamamatay siya kagad. Tatlong bagay. No? Ang isang bagay, paano niya itrato yung mga kasama niyang pastor? Bakit? Isipin niyo sasabihin niya gano'n, magtatayo ako ng simbahan, magtatayo ako ng tent. Saan ka kukuha ng miyembro dyan? Yung mga miyembro na, agawin ko. Nangagaw. Ngayon, masyado siyang tiwala na, lakas ng anointing, kumikilos ang anointing Pero tingnan niyo yung way niya, para daw makuha niya para daw magka-miyembro yung tent niya. Agawin daw niya yung mga miyembro ng mga pastor. Mali. Kaya sabi ng Diyos kung di niya babaguhin yan, kukunin ko siya. Alam mo, pasado ka. Number 2, sabi niya ganun, kung hindi niya babaguhin yung pagkain niya. Bakit? Ang takaw. Ang takaw. Kaya yung tiyan niya, paano mo malalamang malaki ang tiyan mo? Pagka tumayo ka ng diretso at di mo makita yung paa mo, malaki tiyan mo. At least ako nakikita ko pa. No? So, tingnan niyo po ito, no? Saka na isa, maubos po oras natin. Tingnan niyo, sabi niya gano'n, kung hindi niya babaguhin ang trato niya doon sa mga kasama niyang pastor, kukunin ko siya. Ano yun? Sabi niya, agawin ko yung mga miyembro nila. Ngayon, saka kukuha ng pampatayo ng simbahan. Di yung mga pastor, susuportahan ako. Saka kukuha ng mga miyembro. Di yung miyembro na, agawin ko. Kahit nga unbeliever, alam na mali yan Pero kasi, lakas ang anointing sa akin Kasama ko ang Diyos Hindi niya alam niya, namatay na maaga. Namatay na maaga. Bakit? Kasi, hindi pumasa. Meron pa yung isa. Nagpapagaling siya. Pray. May isang tao rin na nasa wheelchair. Noong pinag-pray, biglang tumakbo. Di palakpakan ng mga tao, talo na ng mga tao. Nagwo-worship ang mga tao, alam niyo gagawin niya? Doon niya itatapat ang offering. Ano mangyayari? Di mas malaki ang magbigay tayo, gumaling. Paano pag walang gumaling? Paano kapag boring ang sermon ng pastor? Huwag mo tayo magbigay. Emotional giver. Doon na gano'n. Kinausap sila ng Diyos. Sabi niya gano'n, kung di mo titigil yan, lahat ng sakit na yan, babalik sa'yo. Alam niyo, namatay siya. Punong-puno ng mga sakit. Yung pinag-pray niya, bumalik sa kanyang sakit. Bakit? Tapos ang sinabi pa sa kanya ng doktor, mamili ka kung anong posisyon ang gusto mo. Sabi niya, bakit po? Kasi yung muscle mo, kumukunat, tumitigas. Kaya kapag nakaganyan ka,
Mamamatay ka na nakaganyan. Kung gusto mo nakaside na ganito, mamamatay ka na ganyan, mamili ka. Kasi tumitigas ang muscle mo. At kung mamaya, kung ano-ano ng mga sakit na dumarating sa kanya, nagkatotoo yung sinabi ng Diyos, yung warning ng Diyos sa kanya, na kung hindi mo ititigil yan, hindi ka dapat naglilingkod sa pera. Amen po. At tinamatay siyang matigas. Yung mga sakit, bumabalik. Nagsibalikan. Why? Gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Kaya nga nag-warning ang Diyos eh. Alam niyo po, ayaw ng Diyos na may sakit kayo. Kaya nga sinabi niya, huwag mong gawin ito. Huwag mong gawin yan. Alam niyo, sabi nga nila eh, ang unang depensa, sabi po ng Biblia, ang unang depensa ng Diyos para hindi ka magkasakit, eh yung pagkain mo. Nakalagay sa Bible, huwag kang kakain ng gano'n, huwag kang kakain ng gano'n, huwag kang kakain ng gano'n, huwag kang kakain ng gano'n. Ano kakainin ko? Kainin mo to, kainin mo to, kainin mo. Pero ito, huwag mong kakainin niya. Yung pagkain. Tapos sasabihin, pinag-pray ko naman to. Alam niyo ba, tingin ng Diyos yan, kasalanan. Alin? Yung sa pagkain pa lang. Eh, ibig sabihin ba, hindi na ako pwede kumain ng baboy. Number 1, merong African swine fever ngayon. Number 2, lagi kong sinasabi, hindi ka naman pupunta ng impyerno kung kakain ka ng baboy. Maga ka lang pupunta ng langit. Bakit? Eh kasi, binawal nga ng ano yan eh. Binawal ng, at saka kahit naman, kumbaga, yung common sense na lang, na medical sense na lang, eh sinasabi nga na hindi maganda sa katawan. No? Lalo na yung taba. Uy, kung ano pa yung masarap. Pag ako bumili ng barbecue, anong inuuna kong kainin? Taba. Kaya nga, ewan ko, bakit yung taba nandun sa... Dulo. Hindi ba? Ba't kaya hindi doon? Di ba ba? Hindi sa Yung, unahan. hindi, ano siya eh. Kaya, kailan kainin mo muna yung karne, tsaka mo makakain yung taba. No? Kaya anong ginagawa ko? Taba na lang bibili ko. No? Eh, binabawal nga ng Diyos eh. Kaya, balik po ako kay John ko. Namatay na maaga. Bakit? Kasi akala niya, okay lang, kasi laki ng anointing, ang laki ng... Pero in the end, hindi nakalusot sa Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, yung trato mo sa kapwa mo pastor. Pero yung nanakawin niya yung mga tupa, yung mga miyembro, unethical yun. Yes, amen. Na nakala mo parang okay lang, ganun. Hindi okay. Kasi yung trato mo, sabi mo sa katabi mo gano'n, magpakabait ka sa akin. Makabait. Amen po ba? Amen. So, basahin na nga natin to. Wala pa pala sa sabihin. Luke 11. Saan ko ba pinabuksan sa inyo? Lucas 11. Luke 11, no? Eh, itutuloy na lang natin ito. Siguro, hindi naman next anniversary. May service pa ata tayo mamaya, Tapos, ito po kasi ay introduction po ito doon sa camping natin. Kasi sabi ko nga, ang binibigyan ko po ng major na pansin, yung paano humingi ng pambili at paano humingi ng kagalingan. No, kasi tayo ay mga, sabi niya gano'n, faith is the evidence of hope. Anong hope? Ano ba yung hope? Pag-asa. Ngayon, tayo ay mga taong palaasa. Sa gusto natin to. Kasi ang walang faith kung walang hope. Yes, amen. Faith ay ebidensya ng pag-asa. No? Faith is the evidence, ay baliktad. Faith is the evidence of things hope. Hindi naman nagsisimula sa faith eh. Kailangan umasa ka muna. Pwede akong gumaling pwede akong sumagana. Pwedeng pwedeng hindi na ako mangungutang pwede akong magkaroon ng masayang buhay. Pwede akong magkaroon ng malaking church. Pwede akong magkaroon ng maginhawang buhay. Baka kabili na ako ng sapatos ko. No? Kasi hindi maginhawa kapag ka maliit eh. Hindi rin maginhawa kapag ka sobrang laki. Bakit? Sinungkit mo eh. Pwede na ako magkaroon ng pwedeng mabuhay na rin yung pamilya ko Ano yung pag-asa yun eh. At sabi niya, ang basihan ng faith is the evidence of things hoped for. So magsisimula ka sa pag-asa. Pwede na akong magkaroon ng magandang bahay Wala namang mali ron eh. Pwede na akong magkaroon ng masaganang na hindi ako palagi nangungutang. Alam niyo ba, di ba, palagi ko kung nanonood po kayo ng live, nakalagay po dito sa Bible, pagka natutunan niyo ito,
Pagka natutunan nyo yung nakalagay po, yung tinuturo po natin, di sabi niya, darating ang panahon, hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magpapautang. See? Amen. Sabi niya, pag natutunan nyo ito, nako, my goodness, hindi mo na kailangan, kumbaga, darating na magiging, kumbaga, parang ang sarap-sarap mong, sarap magpalibre sa'yo kasi hindi ka tumatanggi. Kasi meron kang panlibre. Hindi ikaw na lang palagi nagpapalibre. Na merong something sa'yo na hindi ka na katulad ng dati. Pwede ka nang gumaling. Na pwede ka nang sumagana. Hindi mo na kailangang umasa doon sa nanghihiram ka. Alam mo namang wala nang balikan yung hiram na yan. Nangungutang ka na, wala nang, alam mo namang hindi ka lang, wala nang bayaran yan eh. Mga anak, namimili ako salita eh. Mga anak, kapag kayo nangutang sa mga nanay tatay nyo, hindi utang yan. Hingi yan. Totoo naman, di ba? Eh, ang Diyos hindi naman nagpapautang, nagbibigay. Amen. Pero sabi niya, kapag natutunan mo to, kapag nalaman mo to, ano sabi ng babae na tatandaan niyo, sabi niya ganun, kung mahawakan ko ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Amen. Alam niyo ba, incurable yun. 12 years na siyang may sakit at incurable siya, dinudugo siya, meron akong tiyahin na ganito, ang putla-putla niyan. Bakit? Kasi hindi na siya tinitigilan ng pagdugo. At ang sabi ng Biblia, itong babae ito, ang yaman-yaman pero naubos na ang kayamanan niya. Wala na siyang pag-asa. Tapos ito pa, nawala na siya ng bahay, nawala na siya ng kamag-anak, nawala na siya ng lahat. At ang dumi-dumi niya, excuse me po, ang baho-baho niya. At bawal na siyang makidikit sa mga tao. Tapos ang hina-hina niya, hindi ko na alam kung saan siya kumakain, kung saan siya kumukuha ng pagkain niya. Madumi, mabaho, mahina. Pero sabi niya gano'n, nakita niya si Jesus, sabi, ang daming fans. Tapos mayroon pang ilang bodyguard, no, yung mga disipulo niya. Sabi niya gano'n eh, mahawakan ko lang yung damit, yung laylayan at damit ni Jesus, gagaling ako. Alam niyo mga kapatid, mahawakan niyo lang itong pinag-aaralan natin, gagaling tayo. Amen. Alam niyo ba na, hindi lang naman yung sakit ang gagaling sa'yo, pati bulsa mo. Amen. Sabi niya, kapag nahawakan natin ito, gagaling tayo. Hindi na tayo aasa, sabi mo sa katabi mo, ble, hindi na ako aasa sa'yo. No. Pero magbabayad ka ng mga utang mo sa kanya. Dahil ang sabi nga rin, God knows who does not pay. Kayo po nagsabi nun, hindi ako. Na may pag-asa dito na pwede na akong makawala sa kahirapan. Itong sasakyan na to, pwede ko na mapagawa. No, yung isang tao kinasal, sabi niya, gusto ko ikasal ako, kotse ang sasakyan ko. Di sige, sumakay sa kotse, hinihila ng kabayo. At di sumakay. Pwede tayong gumanda ang buhay dito kung, sabi niya, mahawakan ko lang. Kung mahawakan ko lang, camping na, sabihin mo sa katabi mo, ilan ang ililibre mo, ikaw na naglilibre, no, na pambihira, laki-laki lang pag-aari ni Bilyar, no, na hindi ka na aasa sa para mabuhay pambihira itong mga Kristiyano to, no, itong mga batang irit. Para lang makasurvive yung simbahan, magtitinda ng karyong. Kailan ba tayo matatapos dito? Tulad yan, yung peanut butter na yan. My goodness, sinasabi ko po sa inyo, lumalabas na yan dito. Sa dami yung... Kailan tayo matatapos sa peanut butter? Itong si Ezekiel ngayon, binibenta ako chicharon. No? Ayun, muntik akong unahan ng daga doon. Nagkalat yung daga sa amin, problema ko ngayon eh. Kailan ka ba lalagpas dito? No, na yung pangarap mo, yung pangarap mo na magkaroon ka naman ng 4 wheels. No? Yung pangarap mo magkaroon ka ng 10-wheeler.
Yung pangarap mo na may brand naman yung cellphone mo, hindi yung dadadan, dadadan, dadadan. Yung kumbaga yung may dating naman. Dati noon, meron akong cellphone na yung pinakapangit ang binigay sa akin, kaya nga binigay. Kasi pinakapangit. Alam niyo, pag nasa jeep ako, tinatago ko yun, nakatingin ako sa mga tao. Text ako, ganun ba? Hindi para nakawin, hindi, kundi para itago. Sabi niya, kapag ka natutunan niyo to, darating ang panahon, hindi na kayo mangungutang. Buong buhay mo. Wala nang utang-utang. Lahat ng kailangan mo, hindi mo na utangin. Lahat ng darating sa iyong pangangailangan, hindi mo na kailangan utangin. Sobra-sobra ang pera mo, ikaw na magpapautang. Ikaw na maglalabas. Ikaw na magbibigay. At kahit hindi magbayad, hindi ka hihirap. Nadaya ka nga lang sa nadaya ka nga sa, kumbaga, nakulangan ng sukli sa jeep eh. Piso. Anong katwera mo? Hindi naman yayaman yun sa piso na yun. Sa piso, nakikipagtalo nakikipag-away. Hindi naman doon sa pera, kundi yung sa prinsipyo mong nadaya ka. Pero hindi nyo ba napapansin, minsan nadadaya tayo sa buhay? Alam ng Diyos yun nadadaya tayo. Kaya nga, binigay niya ang kanyang kain sa isang anak. Para iligtas ka sa kahirapan, iligtas ka sa sakit, iligtas ka doon sa maagang kamatayan. Sabi niya ganun, para iligtas ka doon sa pangit na buhay. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na maganap, masaya. Hindi yung mayaman lang, yung sabi niya, masayang buhay. Na-satisfied ka na, ang sarap mabuhay sa sariling bayan. Hindi yung pag uuwi ka, tingnan niyo yung mga bata. Yung mga teenager, umuwi. Bakit? Di sila masaya sa bahay. Bakit? Makikita nila yung nanay nilang bruha. Di maganda eh. Kaya nga sabi nung tao yung bata raw nawawala. Alam niyo yung kwentong to? Nawawala yung bahay. Ay, yung bata. Nung nakita ng pulis, sabi niya gano'n, saan ka ba nakatira? Sabi niya, hindi ko po alam. Saan ba yung bahay niyo? Narinig ko po kasi, sabi yung bahay namin, impyerno eh. Ano ba pangalan ng tatay mo? Tawag po ng nanay ko, demonyo. Pangalan ng nanay mo, bruha po, tawag ng nanay ko, ng tatay ko. Saan ba kayo nakatira? Sa impyerno po. Bakit hindi masaya? Alam niyo, naparito sa Jesus para nakalagay sa Bible. Yung buhay mo rito parang nasa langit na. Sabi niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, katulad na Sa langit. gusto ng Diyos, nandito ka pa lang. Yes. Parang kang nasa langit na. Pag natutunan natin ito, tugtog nga tayo, worship tayo. Halika na iya. No? Ano pa pangalan to? Si Ajinto, di ba? Laki pa rin ang mata eh. Ay, nandiyan pa kayo mga kapatid. Amen po. Tutuloy na lang po natin ito. Tingnan niyo po rito sa dito sa sabi niyo sa verse. May dalawang bagay po kasi na hiningi ang ikakat na po natin. No? Mahaba na exhortation ko eh. Alam niyo, yung paglapit po sa Panginoon, andun yung pwedeng gumanda ang buhay mo. Pwedeng sumagana ang buhay mo. Pwedeng gumaling ang sakit mo. Yes, amen po. Yun ang magagawa, hindi yung sisimba. Anong makukuha ko sa pagsisimba? Hindi na yun eh. Kumbaga parang, hello, buksan mo ang mata mo. Ang paglapit sa Diyos ay nakakaganda ng buhay. Amen po. Na sinabi ng Panginoon, kung matututunan mo lang ito, darating ang panahon, hindi ka na mangungutang. Ano ibig sabihin ng mangungutang? Aasa ka sa iba para sa kailangan mo. Hindi na. Magiging self-sufficient ka. Amen. At ikaw na ang tutulong sa iba. Amen. Masakit po ito, masakit tong word na to. So, pero narinig ko to eh. Na may mga tao po na parang linta. Masakit. Lagi ka na lang nagsisip-sip ng pera namin. Lagi ka na lang nakadikit sa amin na yung pagkain ng mga anak ko, kinukuha mo pa. Sakit, di ba? Pero may pangako ang Diyos, sabi niya, pag natutunan mo to, pag natutunan mo mag-pray, pag natutunan mo mag-faith, di ka naaasa sa iba.
magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo higit pa sa inyong pangangailangan. Di ba? Nasa Bible yan. Amen po. Ito yung promise niya na tingnan mo nga, gumanong ka nga yung kamay mo, tingnan mo. Sabihin mo, Lord, gamitin mo ang mga kamay na to Gamitin mo mga kamay na to para makatulong ako sa iba. para makatulong ko sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi yung kamay mo sagana na. Sagana na. Alam mo ba yung pupurihin ka, o Diyos, alam mo? Tingnan nyo dito sa, sa verse. Yung dalawang bagay ito na hiniling ng apostol, hiniling ng mga close sa kanya, itong dalawang bagay na to. No, isa lang babasahin ko. Kasi isa nasa, nasa chapter 17. Isa na lang, close na tayo. Pagkatapos nito, sa verse 1 ng Luke 11, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Sabi niya, teach us to pray. Ulitin ko po, ito ang kahilingan ng mga apostol kay Jesus. Turuan nyo kaming manalangin. Sa madaling salita, ang panalangin pala ay natututunan. Kung hindi mo natatanggap ang kahilingan mo sa panalangin, hindi ka nag-aral. Kasalanan mo. Kung hindi mo alam ang sagot dyan, hindi ka nag-aral. Kung hindi mo natanggap yung kahilingan mo, kasalanan mo. Kasi ang panalangin pala ay natututunan. Ang panalangin pala ay napag-aaralan. Ibinalik ng Diyos sa tao yung responsibilidad na matanggap yung panalangin. Ulitin ko po, sabi niya ganito, turuan mo kami manalangin. Babalik-balik ako. Ang panalangin pala ay napag-aaralan. Amen. May mga tao magaling mag-drive kaysa sa iba. May mga tao mas magaling magluto kaysa sa iba. Bakit? Kasi nag-aral sila. At may mga tao mas magaling mag-pray kaysa sa iba kasi nag-aral sila. Kasi ang prayer pala ay nakadepende sa iyo, hindi sa Diyos. So ngayon, anong gagawin natin? Therefore, mag-aaral tayong manalangin. At ito po ay hindi nakukuha ng isang service lang. No? Matagal na proseso ito. Pero pwede tayong magsimula. Para sa ganun, unti-unti, alam nyo, naalala ko nga yung cellphone ko noon, nagme-message ako sa mga tao, hindi ko alam kung saan yung space. Yung keypad, wala pang ganito noon eh. Yung keypad lang, na 3 beses pipindutin para lumabas yung ganyan, tapos yung ganyan. Hindi ko alam ang space, kaya kapag ka nag-message ako sa kanila, dire-diretso. No? Ang tagal ko pa, asan yung ganito? Nakalimutan nata ng factory, ilagay yung A. Hindi ko makita eh. Hindi nyo ba napapansin, may mga taong mas mabilis mag-type at meron ding mabagal? Wala nyo bakit? Kasi may nag-aral eh. Nag-practice, kaya mas magaling sila. Hello po. Amen po. At eto, sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Ulitin ko po, ang panalangin pala ay napag-aaralan. Amen. At yung isa, nakalagay po dito sa mamaya na lang po yun. Yung sabi niya, palakasin mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Ngayon, ibinalik din ng Diyos sa kanila yun eh. Sabi niya, nasa sa'yo na yun. Binabalik ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, hindi pala sa Diyos yan. Tapos ito pa. Oh, hallelujah. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Paano tataas ang pananampalataya mo kung tamad kang makinig sa sermon? Ay talaga magiging mababa ang pananampalataya mo dahil tamad kang makinig ng sermon. Ibig sabihin, binabalik din ng Diyos sa iyo yan. Makinig ka lang ng makinig. Ang haba ng sermon, kahit na yun na nga, makinig ka lang ng makinig. Alam niyo po, ina-advisean ko po kayo, yung mga teaching natin, pagdating ng gabi, stop niyo yung TikTok. Stop kayong mag-telenovela, mag-aral kayo. Para mas magaling tayong mag-pray.
Pakinggan niyo po yung mga ano, yung marami na rin sa YouTube eh, no? Makinig lang kayo ng makinig. Hanggang sa mamaya yung faith niyo aangat na aangat. Halimbawa, oy ate, pag-pray natin, kailangan natin ng 10,000 this week. Sabihin ko, hindi ko pa kaya. Makikinig muna ako. Hanggang sa mamaya, ate, pag-pray nga natin, 15,000 this week. Dahil kaya mo na, sige, kaya mo na eh. Pero nakukuha yun sa pakikinig at pakikinig. Ano mangyayari? Hindi ka na mangungutang. Amen. Hindi ka na manghihiram. Amen po. At saka ito ang maganda, hindi ka na nakaasa sa loan. Bakit? Kasi kusang darating na yan eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Amen po. Pupurihin ka, O Diyos. Joel? Nang aming alay ay pagsamba. Yuko po tayo lahat. Taas po natin kamay natin sa Panginoon. Rangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Nang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Tingin po muna kayo sandali. Tingin po kayo. Tuloy niyo lang. Meron po yung yung time na hinamlang-ihan. Meron po yung time na sabihin natin. Halimbawa, sino ba pwede ko may example dito? O sige, si Arman na lang. Si Arman. Biglang sumakit yung dito mo. Ano ba yung dito sa right side? O left side. Ano ba yun? Hindi ko alam. No, basta sabihin, ganun. Tapos nararamdaman mo na, nako, may mukhang may appendicitis ako, gano'n. Hindi mo naman pwedeng sabihin may appendix ako, talagang meron. Pero yung sakit, yung appendicitis, ngayon, sasabihin mo gano'n, di bali mamaya, pagpe-pray ko to, mawala na to. Okay, ito mo, alam mo na eh. Alam mo na gagawin mo. Ako, parang sisipunin ako ngayon ha. Di bali mamaya, haharapin ko to. Magko-communion ako, pagpe-pray ko to. Alam mo na. Hindi ka na nakaasa sa gamot. Alam mo na. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos meron yung sabihin natin, kailangan may utang pa na tayong babayaran. Sabihin na nga natin, 15,000 this month. No? Ay di bali mamaya, magpe-pray ako, darating yung pera. Alam mo na. Actually, hindi ka na hihingi. Kundi alam mo na. Bakit? Nag-aaral ka eh. Nag-aaral ka eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Halimbawa, sabihin natin, ito na lang microphone. Ito. Ako po'y technician. Gumagawa ako ng ganito. Bakit? Napag-aralan ko eh. Ngayon, halimbawa sa akin ito, no? At pinipindot ko, ayaw. Ngayon, ang gagawin ko, no? Tingnan niyo po ha. Stop muna mga kapatid. Pinipindot ko, ayaw. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, sasabihin ko, Lord, paganahin mo yung microphone, parang awa mo na. Hindi na gano'n, nagmamakaawa ka. Gagawin ko, mamaya, ayusin ko to mamaya. Alam mo eh. Alam mo, na kapag may naramdaman kang ganyan, may naramdaman kang gano'n, didil ko to mamaya. Haharapin ko to mamaya. Mamaya, wala na. Yung alam mo kasi, hindi yung nagmamakaawa ka sa Diyos kasi ang sagot ng Diyos, yes, gusto kong gumaling ka. Ito na naman ako eh. Sa Bible, lahat ng lumapit sa Kanya, pinagaling niya. Walang hindi. Na kapag ka, sabi niya, ang faith ay dumarating sa pakikinig at pakikinig. So, dagdagan mo yung pakikinig. Bandang uli, alam mo na kung paano. Hello? Hanggang sa mamaya, darating ang time, hindi mo na kailangan magtinda o mag-fundraising. Hindi mo na kailangan isa na lang sasabihin mo,
God will provide. Amen. Pero ngayon, nag-aaral pa lang tayo, sige, okay lang mag-fundraising. Pero sabihin mo rin sa tinitinda mo, may hangganan ka. Pero pagpe-pray muna kita para mabili ka. Pero may hangganan yan. Pakitanong mo nga yung katabi mo ganun. Kailan mo pipiryodan yung kahirapan? Nay. Mano po? Pwede pa kayong gumaling. Amen. Amen. No? Ay, madodoble itong dami ng tao ito pagka kayo nagtatalod. Pwede pa kayong gumaling. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka pang gumaling. Pwede ka pang gumaling. Sabi mo sa kanya, pwede ka pang yumaman. Pwede ka pang yumaman. O sabi mo, sige sa lang, sabi mo, pwede ka pang pumogi. Pwede ka pang pumogi. Kalwalhatian. Sige, taas po natin kamay natin. Karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsamba. Kalwalhatian, kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piniling, isisigaw sa buong mundo. O sige, tinatawagan ko po si Andrew, si Leia, at saka si Tina, kasama si Mai, at saka si Pau. Arnold, ano ko? Wala nang iba. Ay po kayo. Sa'yo ang aming awit, Mai, Pau, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Malapit kayo ito. Ay, tingnan dito ka sa kabila. Sige. Dito kayo isang ano. Ang unang pong ano, ang unang natatandaan niyo ba si Pastora Lea nung siya ang umahawak dito sa Cavite? Amen po. No, may binuksan tayong meron tayong simbahan no na ano, yung butas ng bubong. Saan nga ba yun? Meron bang nakakaalala yung butas ng bubong? Sa area po yun. Oo. Sa Bautista. Bautista. Ayan, sabi ko, ba't butas yung bubong? No, alam niyo, hindi naman tayo maarte. Basta kung saan nagkatipon ng 2-3, Amen po. nandun si Jesus. Ganyan. Ay, siya yung unang humawak dito. Sino pa ba nauna sa'yo? Si Josie. Tapos sino pag nauna sa kanya? Sila. Si Pastora Jonet. Ah, si Jonet. No? So, ano na. Ano na po? Tapos, alam niyo po, naalala ko, every
Wednesday ba? Thursday. Nandito ako eh. Nasa R5 ako eh. Yung midweek service. No, natatandaan niyo ba si Julie pa nagpapakanta? No? Every midweek ako yung nagpupunta. Nung una pa lang. Hindi nyo matanda kasi masyado na matagal. Ngayon, nung si Pastora Josie po ay nag-abroad na, ngayon itong district na ito ay hahatiin sa 3. Ngayon, excuse me, Miss Ajin. Ngayon, nung hahatiin sa 3, ngayon sabi ko, sino kaya? Sino kaya yung 3 yan? No? Yung district ni Josie, hatiin sa 3. Ngayon, ang iniisip ko noon, yung isa, si Pau. Tapos yung isa naman, si Ina. No? Ngayon, sabi ko, sino sa Cavite? No? Ngayon, ang iniisip ko po, ito. Yan, tapos nung nag-meeting tayo, anniversary yun eh, parang joint fellowship ba yun? Nung, tinanong ko sila, pero nasa isip ko siya. Ngayon, hindi ko pa sinasabi. Ngayon, ang tinawag ko, ikaw, si Ina, at saka ito. Ang nangyari, ang tagal dumating. Na, tama ba? Pinatawag na eh. Na ang tagal-tagal dumating. Ngayon sabi ko, sino kaya ganito ganon? Alam niyo po, ang nasa isip talaga, doon sa Montalban, doon sa Del Monte, sila po ni si Pau at saka si Ina ang hahawak. Ngayon dito sa Cavite, sabi ko sino kaya? Ngayon, ang nasa isip ko talaga siya, pero isip ko baka tumanggi. No? Kasi madalas kasi kapag ka mahirap o ayaw ang sinasabi, nagiging paniki nga eh, di ba? Ba't ako? Ngayon, nung nandun na siya, tama ba, Pau? Nung nandun na siya, andun kamay, di ba? Biglang sabi niya, wala pang usapan na naginip daw siya. Wala pang usapan. Wala siyang idea. Alam mo ba kung ba't ka pinatawag? Hindi. Late kang dumating. Yan, kasi. Alam niyo po, bigla niya sinabing, naginip siya. Wala pang usapan ito. Ang panaginip niya, nalagay siya sa Cavite. O sabi ko, nagtinginan na lang kami na wala nang kumbaga parang wala nang usapan. Sabi ko, congrats! Hindi, ikaw na talaga. No? Kasi andun yung confirmation eh, no, na siyang nilagay. Ngayon, may trabaho ay binibigay sa'yo and God will judge you sa performance mo. No, ikaw ang nilagay dito, hindi naman ako. Ikaw na naginip, hindi ako na naginip. Kayo ba na naginip? Ikaw ba na naginip pa na siya? Hindi. Siya na naginip eh. So siya ang kinakausap. No, kaya congrats ulit. No? Ay ibibigay sa iyo ng Diyos yung wisdom, ibibigay ng Diyos sa iyo yung kaalaman kung paano i-handle ito. Magkakamali ka. Yes, kasi kahit sila Pablo, nagkamali. No? And yet, dahil sa ikaw ang pinili ng Diyos, sasamahan ka niya na maayos yun. No? Sabi nila, sila na lang, dalawang nakapink. Nag-usap pa kayo? Hindi. Ay, 3. Pwede ba na, ayun, si tatay, asa ba yung mga nakapink dito? Yung si Jello. No? Lahat ng nakapink. Okay. Paano kung sabihin natin na si Badong, si Pau, ang malalagay na pastor dito, lalago ba? Actually, 2 na sila. Sige, sama pa ako. 3 tayo magpapastor dito. Lalago ba to? Hindi. Kasi hindi naman kami pinili. Amen. Sino man pinili, di na naginip. Hindi ito lalago kung kahit pa tayong 4. Ayun pala si Don, naka-pink. No, nagtatago ka rin naka-pink. Lahat ng mga yung mga ladies in pink. Kapag tayo ba magpapastor dito, magdi-district dito, lalago to. Hindi. Kasi hindi kami tinawag. Meron siyang pinili na siyang na siyang kakausapin. Hindi ka kayo kakausapin eh. Ang kakausapin ito. Oh. Tapos mag-uusap kami.
Nakukuha niyo mga kapatid. Amen po. So, ay ba't ka nanaginip? Ang panaginip po ay isang sign na yung mas solid na evidence na kay Lord ito. Eh, nasa isip ka na nga eh. Kaya nga pinatawag ka eh. Oh, hindi pa na alam yan. Nasa isip na eh. Nakaplano na pero kakausapin pa lang. Eh, nanaginip na pala. Kinausap na pala ng Diyos. No, kaya God will judge you sa performance mo. Pero ang tinawag niya ay ikaw. Kaya gawin mo yung part mo. No? Katulad kay Pao, kay Mike, kasama mo siya rin. No? Kasama kayo na magtsatsaga kay Ezekiel. Nagbibinata na eh. At doon maging sa district mo, eh, ikaw ang tinawag, hindi naman ako eh. So, ngayon ito, tinawag ka ng Diyos. Kahit si Badong, sa district niya, may district yan eh. Kayo ang tinawag para mamunga. Walang plano ang Diyos sa inyo na maging yung pumalya. Walang ganun. Kundi mamunga. At marami pang bunga ang naghihintay. So, iniling ko po sa inyo, no, kasama ito, na magpe-pray po tayo. No? Sabi mo sa katabi mo, sana managinip din ako. Nasa Bible ba ang panaginip? Yes! No, nung time na nahihirapan na si Pablo sa church planting, ay nanaginip. Anong napanaginipan niya? Nakakita siya ng isang tao kasi sarado rito, sarado riyan. Hindi makapag-church plant doon, hindi makapag-church plant dito. Walang makita rito, sarado lahat. Eh, siguro naguguluhan na si Pablo. Ang sabi po doon sa panaginip, nakakita daw siya ng isang tao, sabi niya gano'n, kumakaway daw yung tao, sabi, halika rito, tulungan mo kami. Ayun, nakapagbukas na po ng, hindi po ako nagkakamali, Korinto. No? Na yung leading ng Diyos. No, si Pastora Tina po ay pinalano, pero ang Diyos ang nag-confirm. No? Kaya, sabi mo nga ulit sa katabi mo, sana managinip din ako. Sana managinip din ako. Ayan, sige po, habang inaawit po natin ito, kayo po ay pagpe-pray nila, paulit-ulit, kahit na 2 beses, 4 na beses kayo pag-pray. Ayan, Pastor Alea, yung iniwan mo, nagpatuloy. No, hindi na sayang. Yung yung paglalakad nyo ron sa yung sa may, hindi ko maalam na yan pero nagpunta na ako doon. So ito na. After 23 years, no, iniwan mong naglilingkod pa rin sila. Amen po. No? O sige po, habang inaawit natin ito, pray po kayo. I-layers nyo sila. Hilingin nyo na maglilingkod silang lahat sa Panginoon. Either magiging worker yan, pastor yan, at sa ibang bagay sila ay gagamitin ng Diyos. O sige po, habang umawit tayo. Kalwalhatian, kapangyarihan mo'y ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming ibig ang aming pinipiling, Jesus, ikaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay natin.
Sa Deuteronomy 28 verse 12. Pakinggan niyo po ito. Bubuksan niya ang langit at ibubuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Ito yung meaning, ang isang meaning nito, yung time na maganda na sana buhay mo eh. Kaso nagkamali-mali ka eh, no? Sabi niya, darating yung pagbuhos sa iyo ng pagpapala. No, sa tamang time. Tapos sabi niya, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Binabasa ko po. Hindi po ako may sabi nito. Hindi po isang politician ang nangako nito, kundi ang Diyos na may control sa buhay natin. Sabi niya, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, hindi yung ilan-ilan lang. Kung matututunan natin ito, mangyayari sa atin ito. Tapos ito pa, dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapautang. See? Ay, nasa Bible eh. Promise ito ng Diyos. Hindi lang naman sa pera to eh. Pero ang tinutukoy niya rito, yung ang ganda ng buhay mo. Na hindi ka naghihikahos, hindi kulang-kulang ang budget mo. Kumbaga, maluwag. May peace of mind. Kahit may maningil sa'yo. Ulitin ko po, sabi niya, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya nga kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo pa magpapautang. Kung matutunan lang natin to, maalis tayo sa kahirapan. Ang Diyos natin ay hindi puro Diyos na lang na sakripisyo, kawawa ka, kawawa. Hindi. Ang Diyos natin ay naggagantimpala. Kung matutunan lang natin ito, maalis tayo sa kahirapan. Inuulit-ulit ko, para ko sirang plaka. Kung matutunan lang natin ito, maalis tayo sa kahirapan. Hindi nakabase sa ganda ng trabaho mo, sa pinag-aralan mo, sa talino mo, sa backer mo, o sa mana mo. Pinanganak ako mahirap, mamamatay na ako mainom. Pwede lang hindi mangyari yun. Pwede ka lang maalis sa kahirapan. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapautang. Pwedeng mangyari sa atin ito kung matututunan lang natin. Paano nga? Ito po ay walang hanggang tinuturo po sa camp. Yung camping. Kaya inimbitahan ko po kayo sa darating pong Believers Camp. Ngayon, bakit sa Believers Camp? Di pa natin pwedeng malaman na kagad ngayon. Tinuturo naman eh. Kasi alam niyo po, magmula nung paano ba? Pamuhay, tama ba? Nabubulol tuloy ako. Tulungan niyo, magmula nung pamuhay ko ito. 8 years na po kung walang utang. Ang dami kong kailangan. No? Alam niyo po yung pag-travel ko rito sa mga probinsya. Binilang ko yung budget rin eh. Sa yung pong simbahan natin, kung linggo-linggo kong pupuntahan, no? Yung every week pupuntahan ko yan. Abutin po ko ng 3 taon para maikutan lahat.
sa dami. 3 years kung iikutan lahat, kung bawat simbahan pupuntahan ko. Kaya nga, ang ginagawa natin, ginugrupo na lang natin na per district. No? Yung iba naman, malayo sa district, kaya nakabook po ako eh. Mula January yan hanggang December yan, kung tutuusin eh. Ang gastos ko po sa pag-travel ay nasa 100,000. Sa pag-travel, saan makukuha ng pera niyan? Hindi naman ako nagpa-fundraising. Kailangan kong pag-aralan din ito. Kasi kung hindi, mahirapan ako. Siyempre, lalakbay-lakbay ka, pang gasolina. Tapos yung sasakyan mo pa, may maintenance yan. Naplatan ka, babayaran mo yan. Bibilin mo yung ganito, ganyan. Tapos kailangan mo pang bumili ng pagkain mo araw-araw. Tapos meron pa akong 6 na aso. Siyempre, pakakainin ko lahat yun. No, bukod doon, may mga simbahan pong nahingi. Gusto mo maging tatay ka ng simbahan, ikaw ang senior pastor, kailangan ready kang magbigay. Pinahayo mo sila, sabi mo sa kanila, magtayo kayo ng simbahan, ngayon, kailangan nila ng pera. Hindi mo naman tutulungan. Ano klaseng tatay ka? Ano sabi nung anak? Inanak-anak niyo kami pagkatapos. Kailangan mong maglabas. Alam niyo, sa kabila po nung maraming taon na yun, hindi na po ako nangungutang. Dati baon na baon ako sa utang. Ano ibig sabihin? Meron kasi yung utang mo hanggang dito eh. Meron naman yung hanggang dito. Kaya ako ganun na. Nakalubog ka na. No? Magmula nung natutunan ko to na isinagawa ko na. Pinamuhay. Wala na akong utang. No? Masasabi ko pa nga ngayon, mas marami akong pera eh, kesa noon. No, hirap na hirap ako na talaga. Wala parang pinag-ano mo. Alam nyo, camping kinabukasan, yung summer camp. Kinabukasan na, ngayong gabi, naglalakad kami 3 sa Espanya, naghahanap ng pera. Ang hirap. Wala, kapos. Lagi na lang, hindi ka naman tamad. Pero parang sadyang, parang madamot eh. Madamot ang pera sa'yo. Pero mula nung nakita ko po ito, nung nahawakan ko ito, hindi ko naman sinasabing bilyonaryo ko, katulad ni Billman. Sana all. Gusto ko. No? Pero andun yung kaluwagan. Na kapag ka may halimbawa, sabihin natin, halimbawa, so ilayo ng Diyos, no? Asan yung cellphone mo? Asan na? Ayan. Nandiyan ba? Nakalabas? Sino may cellphone rin? Bilis kayo. Sino may cellphone? Yun. Ito na, kay Don. No? Also, halimbawa, may cellphone ka, biglang nawala, biglang nabagsak, tapos nahati ng 3. Di ba? Ano tawag? 3G, di ba sinasabi nila? Nahati-hati. Yung kumbaga parang, di sige. So what? Bakit? Kasi meron lang. Na hindi na kailangang uminit ang ulo ni Don. Mamaya, mag-aaway na naman sila ni Jessa. Okay lang, ganun. Wala akong magagawa. Talagang ganyan. Kasi, ang maganda, meron lang. Amen. At yung sinasabi niya rito, kung matututunan lang natin ito, mawawala ka sa utang. Ay, purihin ang Panginoon. Ginhawa kaya. No, lagi kong sinasabi, hahaba na naman ako eh. No. Paulit-ulit na lang ako. Nay, ano na nga bang unan nyo? Ano bang tatak ng unan nyo? Yung unan, Eurotex ba? Yung malambot na unan? Toyota, Mitsubishi, ano po? Yung unan? Sailing bed. Yan. No? Ang kamang maswerte. Ako po, ang unan ko, nakakatulog ako. Masarap ang tulog ko. Ano yun? Yung unan na wala akong utang. Ay, ang sarap matulog doon. Pagka hinihiga mo yun, alam mo, wala kang utang. Amen po. Bakit? Kasi maluwag lang eh. Hindi ka naman lustay na lahat na lang na magusto binibili mo, gano'n. Hindi gano'n. Kundi maluwag lang. At ito po yung sinasabi niya, di na kayo mangungutang. Kayo pa ang magpapautang. Paano pag di binayaran? Okay lang. Hindi ko kawalan. Bakit kasi? May alam ka na eh, na lumuluwag, gumiginawa ka. At ito po ang patuloy na pinag-aaralan, dinidiscover sa camp.
Amen po. So, inimbitahan ko po kayo. At kung may service po tayo mamaya, hindi kasi nabigay sa akin yung buong program, gusto ko pong banggitin sa inyo ulit ito. No? Pwede. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. And yan, pwede. No? Bim sa katabi mo, text mo lang si Kuya Boy ng merienda. No, alam nyo ba, it is better to give than to hindi mo kailangan, pag natutunan mo to, hindi mo kailangan magkatrabaho. Lagi nila sinasabi, dapat may trabaho ka, ewan ko sa'yo. Pero ang nakalagay dito, alam nyo po, kahit isang taong kang hindi magtrabaho, meron lang. Paulit-ulit na lang natin tinuturo ito. Itong kailangan matutunan ng mga worker eh. Amen po ba? Kasi minsan, may worker pa rito na kapag ka dumating yung Shopee sa offering kumukuha ng pambayad. Ay, nakakahiya ka. Sige, nakalagay sa Bible, kikitongin ka. Huwag mo pinakikilaman yung pera ng simbahan. Yung God will guide. Ang luwag, ang sarap. Hindi ka magsisinungaling pag andyan na yung naniningil. Sabihin mo wala. Ay, sabi po ng nanay ko, wala daw siya. Hindi mo na kailangang gumawa pa ng ganun. Bakit kasi? Meron lang. And for 8 years, ini-enjoy ko po ito. Ini-enjoy ko po ito. At hindi ko alam totally, yung kumbaga alam valedictorian ka na alam mo na. May kaunti po akong alam na gusto ko pong i-share sa inyo. Tumatalab. Totoo pala na magtataka ka na lang. No? So, ganito kabuti ang Diyos. At kung di natin alam ito, nananakawan tayo. Ayan, dati hanggang madaling araw nagtatrabaho ako. Nagpapastor ka, at the same time nagtatrabaho ka. Tapos at the same time, naglalako ka ng naglalako po ako ng lumpia sa kalsada. Pero at the same time, nagche-church planting kami, hindi ako marte. Pero meron palang mas magandang paraan ng Diyos. Na hindi ka na magtrabaho, maghanap buhay. Wala na yan. Ang Diyos na nagpapakain sa'yo. Tapos na ibibigay mo pa yung kailangan ng mga kasama mo. Amen po. Ayan, kaya stay pa po kayo hanggang mamaya na pagkatapos nyo kumain. Huwag eat and run. No, stay po tayo. May sabihin ako sa inyo. Enjoyin po natin itong malamig na anniversary. No? Ginigilaw yung ano eh. Ay, tingnan nyo kasi nanay yun, hindi na naka-jacket. Kanina naka-jacket. So, giniginaw si nanay. No, alam nyo ba, mas giniginaw po yung mga worker namin. Yung mga kasama ko pumunta rito, nakaganon na. Ayan, kayo, kaya nyo pa eh. So, purihin po ang Panginoon. Happy birthday po sa inyo. Mamaya po kung may ano pa, tuloy po natin ito. Sabi mo nga sa katabi mo, gaganda na ang buhay ko. Gaganda na ang buhay ko. Dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Amen. Okay, palakpakan po natin katabi natin.